Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang foreshadowing. Sana'y subukan nating mag-isip saglit. Naranasan mo na bang manood ng isang pelikula o magbasa ng isang nobela kung saan parang naramdaman mo na agad kung ano ang mangyayari sa huli kahit nasa simula ka pa lamang? Yung tipong sinabi mo sa sarili mo, aha, sabi ko na nga ba, siya ang salarin. O kaya namay, naramdaman kong may masamang mangyayari sa tauhang ito kanina pa. Paano nga ba nagagawa ng mga manunulat na mag-iwan ng mga lihim na bakas sa kwento na hindi natin agad namamalayan? Yan ang misteryong ating bubuksan ngayong araw. Tignan natin ang larawang ito sa screen. Nakikita nyo ang isang saradong kandado. Ngunit sa likod nito ay may isang basag o sirang kandado. Ito ang simbolo ng ating baksa, ang foreshadowing o pagpapahiwatig. Ang kwento ay parang isang saradong kandado, puno ng misteryo at mga sikretong hindi pa natin alam. Ngunit sa pamamagitan ng foreshadowing, dahan-dahang binabasag ng manunulat ang kandadong ito. Nagiiwan siya ng maliliit na lamat o crack upang unti-unti nating matuklasan ang katotohanan sa likod ng kwento. Ngayon, alamin natin ang mas malalim na kahulugan nito. Ano nga ba talaga ang tinatawag nating foreshadowing? Gaya ng nakikita ninyo sa ating slide, ito ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng pagbibigay ng narasyon o pagsasalaysay sa isang naratibo o kwento. Sa madaling salita, ang foreshadowing ay ang pagbibigay ng mga pahiwatig o hints hinggil sa kung ano ang kahinatnan o mangyayari sa bandang huli ng isang kwento. Kadalasan, ang mga pahiwatig na ito ay malinaw na ipinakikita sa pamamagitan ng mga pangyayari o kilos ng tauhan. Ngunit may mga pagkakataon din na napakahirap nitong mapansin sa simula. Kailangan mo munang matapos ang kwento bago mo mapagtanto, kaya pala ganoon ang nangyari sa unang bahagi dahil ito ang kahihinatnan nito sa huli. Ito ang nagbibigay ng kakaibang tamis at excitement sa pagbabasa. Maaaring maitanong ninyo, Sir, bakit pa kailangan mag-iwan ng pahiwatig ang manunulat? Bakit hindi na lang sabihin ng direkta? May dalawang napakahalagang dahilan kung bakit ginagamit ng mga mahuhusay na manunulat ang estratehiyang ito. Una, para sa pang-engganyo ng mambabasa. Ginagamit ito upang pukawin ang inyong kuryosidad. Kapag may nakita kayong pahiwatig, gaganahan kayong magbasa palalo at tapusin ang teksto dahil gusto ninyong malaman kung tama ba ang inyong hinala. Ito ang napapanatili sa atin na maging hook o nakatutok sa binabasa. Pangalawa, para sa paghahanda sa pangyayari. Ang foreshadowing ay nakatutulong upang maihanda ang mambabasa sa mga matitinding pangyayari o mabibigat na emosyon sa akda tulad ng trahedya, kamatayan o malalaking revelasyon. Sa ganitong paraan, hindi nagiging biglaan o pilit ang wakas ng kwento dahil unti-unti na tayong inihahanda ng manunulat mula pa sa simula. Dito naman tayo sa huling bahagi. Paano nga ba natin makikita o magagamit ang foreshadowing sa pagsulat ng isang akda? Tandaan natin na hinahanda nito ang mambabasa para sa isang big revelation o dramatic tension. Magagawa natin ito sa iba't ibang malikhaing paraan. Una, sa narasyon o kilos ng tauhan. Halimbawa, kung ang isang tauhan ay palaging humahawak sa kanyang dibdib at umuubo sa simula ng kwento, pahiwatig na ito ay maaaring may malubha siyang karamdaman na maaaring meet siya ng kanyang kamatayan sa huli. Pangalawa, tagpuan. Kung ang eksena ay nagaganap sa isang madilim, mabagyo at kumukulog na gabi, ipinapahiwatig nito na may masamang mangyayari sa susunod na mga tagpo. Pangatlo, dialogo. Kapag sinabi ng isang tauhan
sa kanyang kaibigan na, "Sana ay huwag mo akong malimutan anuman na mangyari." Isa itong malakas na pahiwatig na maaaring magkahiwalay sila o may mangyayaring masama sa nagsasalita. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kilos, tagpuan at dialogo, nagiging masining at kapanapanabik ang daloy ng ating kwento.